Hey guys, this is Engineer Bonjo Barbello and you are watching CBox. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. So this is the second part for our problem number 3 for the design of singly reinforced irregular beam. So last time, sinolve natin yung required area ng steel reinforcement na kung saan ang dadalihin ng ating beam ay 800 kN. So ngayon naman, tuloy natin yung discussion natin at ang applied moment ay 1,200 kN. So same pa rin sa ating problem number 1 and 2, kailangan nating malaman kung mag-undergo ba ng singly or doubly reinforced yung ating beam. So, letter B na tayo, 1,200 kN. So, ano nga ba sa step 1? Kailangan nating masolve yung ating Mn max. So, same pa rin naman dito yan. Ayan. Same na same yan. Kung paano yung pag-solve natin sa ating problem number 3, letter A, sa pag-solve ng ating Mn max, same lang din sa ating problem number B. Or problem letter B pala, sorry. So, dito, ayan. Okay. So, tanggalin natin yung ating area 3. Oops. Ayan. Ito naman yung ating area 1. Ayan. So, ngayon, ito, since, yes, ito, magabagay yan, no? Kasi yung ating MU ay 1,2 na. So, palitan natin to, yung sagot dito. So, 1,2 divided by 0.824. So, this is 1456.31. Kilo Newton meter. So, since ang ating Mn max is greater than pa rin naman sa ating Mn, therefore, singly reinforced beam pa rin naman yung ating problem letter B. Step 2. Naalala nyo pa ba yung ginawa natin sa problem letter A natin? Ang ginawa natin is, kinuha natin yung capacity ng area na to. Yun yung ating area 3. Yan, yung kulay pula. So, syempre, sino-sim lang din naman sa ating previous discussion yung pag-solve ng ating moment capacity sa area 3. Yun yung tinawag natin na ano? M3. Ayan. So, balikan lang ulit natin. So, dito sa M3, ang ating capacity ay galing sa area na to. So, ibig sabihin, meron ditong compressive force, C. So, syempre, under yan sa concrete. So, therefore, ang ating C is 0.85 F'C, then multiplied by A, multiplied by B. So, syempre, sa moment, ang ating C ay imumultiply natin ng moment arm na D minus A over 2. Ang D natin ay 725. So, this is 800 minus 75. So, this is 725. Then, ang A natin, syempre, equivalent sa 150. Okay, ano pa ba? Yes, yung B natin is equivalent to 500. Ito, no? 500 millimeters. So, makukuha natin ang M3. Ngayon, yung ating M3 ay i-compare natin dito sa Mn. So, since ang ating M3 ay nag-less than sa ating Mn, anong indication nun? Yung ating A is greater than. So, 150 millimeters. Bakit daw? Kasi ang nangyari doon sa letter A, yung 800 kN ay, kumbaga, kaya ng buhatin nung area na nasa loob ng area 3 natin. Ganun na nangyari. Pero dito kasi, sa letter B, hindi na enough itong buong area na to para i-carry or i-resist yung ating MU na 1,200 kN. Ngayon, kung hindi niya kaya, ano mangyari? Kailangan nating mag-exceed sa 150 mm. So, kung mag-exceed tayo, kailangan nating kumuha ng additional area dito sa part na to. Ayan. So, mag-i-exceed tayo. Ayan. So, ngayon,
Mula dyan, siguro copy na lang natin to, no? Pwede tayo siya nalilito. Ayan. Then, tanggalin natin itong area 3 natin. Ito na yung mangyayari. Ito na yung A. Yan yung need nating isolve. So again, sa letter A, ang ginawa natin is nag-assume tayo ng ating phi na equivalent sa 0.90. Then, kinompare ulit natin yung ating IFS kung tatama ba na greater than siya sa 1,000 megapascal para masabing tension controlled para ang ating phi ay 0.90. So, ganun ulit ang gagawin natin. Copy natin to. Assume natin na ang ating phi is equivalent to 0.90. So, ano naman yung ating equation para sa MU? So, siguro ito, buburahin ko na lang. Ayan. Para magkaroon pa tayo ng space. Yes. Dito na lang. Dito siya. Ayan. So, anong equation natin para sa MU? Ang ating MU is equivalent to phi. Then, multiplied by C1. Ito yung area 1 natin, no? So, C1, then multiplied by, ano yung kanyang, moment arm? D minus 150 divided by 2. Yes, divided by 2. Then, plus C2. Multiplied by D minus A over 2. So, ano bang equation ng C1? 0.85 F prime C multiplied by A multiplied by 250. So, ito, familiar na sa inyo to. Ito yun, di ba? Ito, 892.50. Then, ang atin namang C2 is equivalent to 0.85 F prime C multiplied by A. Ito yung A. Then, multiplied by 125. Sorry, hindi to A, no? Sorry, this is 150 pala, sorry. Ayan. So, this is 150. So, this is 125 multiplied by 2. Kasi, dalawang area. So, simplify na lang natin. So, 0.85 times F prime C multiplied by 125 times 2. Then, divided by 1,000. 5.95 multiplied by A. Okay. So, ngayon, yung ating MU, i-divide natin ng 0.90. So, 12 divided by 0.90. 1333.33. Then, times 10 raised to 6 is equivalent to, okay, C1, 892.50. Dapat, times 10 raised to 3. No? Kailangan natin i-convert ulit ng Newton. Kasi ito, Newton millimeters, no? Then, multiplied by D minus 150 divided by 2. Actually, pwede natin itong, i-transpose, no? Para ibawas natin. Sige, yun na lang gawin natin para mas madali. So, 1333.33. Yan, ito siya. Then, minus C1, 892.50. Wait lang, ano ba yung 12? Kilonewton meter. 892.5 kilonewton meter din siya, no? Then, multiplied by D. 725 minus 150 divided by 2. Yes, divide pa ito ng 1,000 kasi naka-millimeters itong 725. Ayan. So, this is 753.21. Ayun. So, mas naging mas na-simplify siya. So, 753.21. So, times 10 raised to 6 para maging Newton millimeters. Then, multiplied by C2. Ang C2 natin ay 5.92. Tapos, i-multiply natin ng 10 raised to 3 or times 10 raised to 3. Yan. Then, multiplied by D minus A over 2. So, makukuha natin yung A. 753.21 times 10 raised to 6 is equivalent to 5.92 times 10 raised to 3 multiplied by A
multiplied by D. 725 minus A over 2. So, ilapit na lang natin yung A natin. Mga siguro 150. Ayan. 204.27 millimeters. So, dito, isolve natin ang C para masolve natin ang Fs. Ang C natin is A divided by beta 1. So, 0.85. So, 240.31 millimeters. So, 1210.16 mega Pascal. Yun yung ating Fs. Now, nag-greater than tayo sa Fy. So, therefore, still yields. So, mamaya, sa pag-solve natin ng AS, ang gagamitin natin is Fs. Ngayon, yung Fs natin ay nag-greater than sa 1,000 megapascal. So, therefore, tension controlled yung ating beam. So, kung tension controlled yan, ibig sabihin, tama lang na yung ating phi is equivalent to 0.90. So, kung tama ang 0.90, tama rin yung mga nasolve natin na A and C. So, ngayon, by equilibrium na lang, C is equivalent to T. So, this is 0.85 F prime C multiplied by A multiplied by, hindi pala siya ganyan, no? Kasi, ganito nga pala yung area natin, no? Na under sa compression fiber. So, that is C1 then plus C2 is equivalent to T. Ayan. So, this is 0.85 F prime C multiplied by 150 times 250. Then plus C2, 0.85 F prime C multiplied by A multiplied by 125 times 2. Then equivalent to AS. Fs, no? Pero since nag-yield nga yung bakal, therefore this is equivalent to Fy. So 0.85 F prime C, 28 times 150 times 250 plus 0.85 F prime C then multiplied by A, 204.27 times 125 times 2. Ayan. Then, divide natin ng Fy na equivalent sa 345. So, ang AS natin is 6109.87 millimeter squared. So, again, kung sakaling hindi tayo nag-undergo ng tension controlled na kung saan ang Fs natin ay nag-greater than sa 400 and less than 1,000 megapascal, ito ulit yung gagawin natin. Papatalang natin yung phi natin. Yan. Kapag pinalitan nyo yung phi, makukuha nyo yung C, makukuha nyo yung A. Yan. Tapos, makukuha nyo yung Fs na dapat pasok siya sa 400 and 1,000 megapascal. Okay? Tapos, makukuha nyo yung ating reduction factor phi. Tapos nun, balik lang kayo rito. Kasi meron naman na tayong letter A. Okay? So, that is our problem number 3 for the design of singly reinforced irregular beam. So, that's our example problem. We hope na marami kayong natutunan at naintindihan sa aming video tutorial. Again, this is Engineer Bonjob Arbelio, and you are watching CEBox. Don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. Thank you for watching, guys. Bye-bye.